Una sa ating mga balita, patuloy ang pagsisikap ng puwersa ng pamahalaan na mailigtas ang lahat ng mga bihag ng MNLF Miswari faction sa Zamboanga City. Kabilang dito ang pagpapatuloy na rescue operation sa dinukot na hepe ng Zamboanga Police. Ang update sa ulat ni George Bandola live mula Zamboanga City. George. Maraming salamat, Cathy. Katulad ng binabanggit mo, humigit kumulang sa 149 na nga ang nasa-save o nare-rescue o di man ay nakatakas ng mga hostages base sa pinakahuling update ng Crisis Management Committee matapos ang siyam na araw na operasyon kaugnay ng tensyon dito po sa Zamboanga City. At kanina sa pagkakaroon ng briefing ng Crisis Management Committee, isang panibagong update yung kanilang binanggit. Babalik na raw ng unti-unti ng pamahalaan ng commercial flights mula dito sa Zamboanga patungong Manila and vice versa. Ngunit sa paraang limitado lamang. Sa Huwebes, September 19, papayagan ng makalipad ang tig-isang flight ng Cebu Pacific at Philippine Airlines. Dalawa lamang ani Secretary Rojas dahil sa patuloy pa nilang tinatantya ang sitwasyon kung magiging ligtas na nga ba ito sa panay-panay na paglipad ng mga eroplano. Ang Cebu Pacific ay merong 4 flights daily, samantalang ang Philippine Airlines ay meron namang 10 flights every week. At ito yung kanilang tinatantya hanggang sa tuluyang maging normal ang paglipad ng mga commercial flights. Gayon na rin ang operasyon ng mga seaport. Samantala, kaugnay ng mga pagpapalaya ng mga hostages, pinakamalaking bahagi nito ang kaninang umaga o simula kagabi hanggang kaninang umaga na umabot ng 117 mga hostages ang tuluyang napalaya na rescue ng pamahalaan matapos ang magkasanib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa kanilang patuloy na sinasagawang cordon sanitaire doot pag-ipit sa mga membro ng Moro Liberation Front. Ngunit nabahiran ang pagpapalayang ito matapos na dukutin naman ang OIC o ang hepe ng Zamboanga City Police na si Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo kasama ang kanyang 3 membro. Di umano ayon kay Deputy Director General Felipe Rojas ay si Colonel Malayo nagpunta sa Sitio Arena Blanco ng Barangay Mampang upang doon sana ay makipag-usap sa mga MNLF members. Pero kalaunay naging hostage din ito doon sa mga papatakasanang member ng MNLF. At isa pang update ang binigay sa atin ng Crisis Management Committee, Cathy, 914 914 na bahay ang nasunog sa 12 magkakahiwalay na sunog na naisagawa ng MNLF simula noong kanilang lusubin ng Zamboanga City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umaabot ng 12.6 million pesos ang halaga ng mga nasabing sunog. Pero kaugnay ng briefing kanina ay magiging pareho lang di umano ang treatment pamahalaan sa pagre-rescue dito kay Colonel Malayo. Narito magkakasunod na pahayag ni Secretary Rojas at ni Mayor Beng Climaco ng Crisis Committee. Sa lalong madaling panahon ay dodoblehin, titriplihin natin hanggang manumbalik sa regular. Pero sa simula, 1 flight ang PAL, 1 flight ang Cebu Pacific. Ang target ho nito ay Thursday ang simula. Today, the Department of Labor and Employment has pledged to make available some 4 million pesos for emergency employment of displaced workers. Workers shall be utilized for the upkeep and maintenance of evacuation centers, food distribution, and the like. The City Social Welfare and Development Office, through the PESO, has been tasked to initiate ways on how to come up with a list of those that will be hired. Na-report ito sa Pangulo at malinaw na malinaw ang direktiba ng Pangulo na pantay ang treatment at pantay ang tayo, ang forma ng gobyerno kahit pa isang PNP ang
nadakip dito. Ibig sabihin, hindi yung iba ang treatment dahil PNP kontra doon sa treatment dahil yan ng mga hostage. No? So, ito'y direktiba ng Pangulo na walang pagkakaiba. Parehas ang treatment, parehas ang approach, parehas ang firmness ng pamalaan nang sa ganun hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Civilian man or kabaro, ka-PNP ang naging hostage. Actually, magiging bahagi ng pahayag na yan ni Mayor Beng Climaco ang rehabilitasyon na at para makatulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng pag-atake ng MNLF members, Miswari Faction, para makabalik sa kanilang kabuhayan at normal na buhay. So ayan, Cathy, ang ating pinakauling update mula dito sa Zamboanga. Kasama ko ang RTVM, ang GSAT at sina Eddie Arellano at Joel Mamaril. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat kasamang George Bandola.